Ayun, magandang araw ulit, no, sa lahat nating mga viewers. So, ito po, no, sa mga kababayan natin, nakikita nyo po ba sa screen natin? Yan. So, ano kayang pumasok na malamig na hangin kay Senador Jinggoy Estrada, no, mga kababayan? Oh, 'di ba dati kung banata niya ito sa bagong PNP chief natin, 'di ba? Grabe, ano? Pero anong nangyari? Biglang bumait itong si Senador Jinggoy Estrada. At sinabi niya pa dito, mga kababayan, malaking bagay talaga na mabilis na kikilos ang ating mga pulis. Siyempre nakita nyo naman kung paano, no, gampanan ni uh, bagong PNP chief Nicolas Torre. Nakita nyo naman kung paano siya magtrabaho, di ba? Grabe. Biruin nyo, ang mandato niya na within 5 minutes kailangan makapag-responde na ang mga kapulisan. At laging may mga pulis sa area kung saan laging may nangyayaring krimen. So pinakalat yan na rin ng ating mga pulis ayon din sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ligtas ang mga mamamayang Pilipino at kailangan muling manumbalik ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino sa mga kapulisan. At kailangan laging hindi na nababahala ang ating mga kabataan sa pagpasok sa paaralan. Diba? Dahil may mga pulis na nagbabantay. So nakita naman natin yon kung paano magtrabaho si General Torre. Kaya siguro naisip ni Senador Jinggoy na magaling talaga si General Torre. Pero nyo, sabi din ni General Torre, walang pulis na malaki ang tiyan. O, di ba? Dati, si Ping Lacson, di ba? At saka meron pang video na nakita ko yun, trending nga yun, si General Torre nagpo-post up to 50. Samantala yung mga mga pulis, no? 50 years old na si General Torre pero 50 plus post up kaya pa. Mga kababayan. Grabe. So, ako maganda at saludo ko sa naging desisyon ng Pangulo na italaga itong si PNP Chief General Torre, mga kababayan. PNP si Nicolas Torre, no? Bilang PNP Chief. Pabor ako doon, mga kababayan. Dahil nakita naman natin sa sipag niya, ang trabaho niya. Pero nyo ba naman, sino ba mga nahuli niya? Kibuloy, diba? Duterte, diba? So yun po yung mga high profile na nahuli ng ating PNP chief. Tapos sinasabi sabi ni Baste, diba? Pero nang sabi ni Baste, marami daw parang tinalunan ng mga higher position. Si Bato nga 1 star lang. Siya nga 3 star pa eh. At marami ding tinalunan yon. Si Bato nga hindi nakaangal eh. Kasi alam niya nung panahon niya. Sabi ni Jinggoy Estrada, lalo na kung buhay na ng tao ang nakataya. Kaya naman, buong suporta tayo sa mga reforma ni PNP Chief Torre. Ibig sabihin, nakita niya magtrabaho si Torre. So, noong una siguro, parang na-underestimate niya pa, no? Si bagong PNP Chief Nicolas Torre III, no? Na-underestimate niya pa. Pati na rin sa pagbabago na gusto pa niyang ipatupad. Alam natin na hindi madaling solusyonan ang mga malalim na problema sa sistema, pero mahalaga ay may ginagawa at pinagsisikapang ayusin.
ay niya, ay sinusuportahan natin. Sinusuportahan niya na, no? Ang ating PNP chief. Pero kung banatan niya to, tingnan niyo to kung anong banat niya. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, yun, no? So, yun, nakikita niyo po ba yan, mga kababayan? Ang sabi po ni Senador Jinggoy, nung i-appoint pa lang ito si PNP chief, Nicolas Torre, it's not a good choice. Hindi maganda daw. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting chief PNP, mga kababayan. So yun po ang sinabi niya. Pero ngayon, ayan na po ang sinabi niya. Ibig sabihin, nakita niya kung paano magtrabaho at kung paano ang gagawin ng bagong PNP chief para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino at ayon din sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ligtas ang mga mamamayang Pilipino. Eto, pakinggan nyo to. Ayan. Dito sa Humanga, mga kababayan, dito sa ginagawa ni General Torre. Ito, pakinggan nyo to. Mga kababayan, huwag nyo lang hanapin ang mga pulis sa presinto. Kami ay nasa inyo ng mga telepono. Huwag nyo hanapin ang ating mga kapulisan. Dahil nandito na sila. Mas mabilis na aksyon. Pag tumawag ka lang sa 911, agaran ang darating sa iyong mga pulis. Dahil yan po ang direktiba ng bagong PNP chief. Nicolas Torre III, mga kababayan. Kaya napabilib ang dating binabatikos at binakbakan siya sa social media. Ngayon ay napabilib na sa kanya at susuportahan na siya. Ganoon naman dapat eh. Kasi alam naman ng Pangulo yan eh. Tinalaga ng Pangulo yan kasi alam ng Pangulo na magagampanan niya ang kanyang tungkulin. Pero narinig naman natin, di ba, kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga kapatid. Grabe kung bakbakan nito si General Torre. So hindi natin sila masisisi dahil sino ba naman hinuli? Si Kibuloy at saka si dating Pangulong Duterte ay siya lang naman ang naghuli, mga kababayan. Diba? Tuloy natin. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Sa loob ng 5 minuto, darating ang mga kapulisan. Nare-responde sa nangyayaring krimen, mga kababayan. So, 911 po, no, sa lahat natin mga kababayan, dial nyo lang yan. At may pulis na kaagad na darating. Tulad sa Metro Manila, nakita natin, no? Bawat kanto na may mga pulis na nagbabantay. At yung mga area na may madalas na may nangyayaring krimen, may mga pulis na rin siyang itinilaga. At ayaw niya rin yung patulog-tulog ng mga kapulisan. Ayaw niya rin yung na may mga pulis na nagsi-cellphone habang naka-duty. At may mga pulis na nasa loob ng 7-Eleven, ayaw din yan ng ating bagong PNP chief, mga kababayan. So ito naman, meron naman akong isi-share sa inyo, mga kababayan. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin. Di ba kakatapos lang ng inanunsyo ng ating Pangulo na 1+3, no, tuwing linggo. MRT1, MRT2, LRT1, LRT2, saka MRT3. Di ba? Sa mga tren. So ngayon may bago. Ito. Dito pinakamarami ang ridership natin ng mga estudyante. Gaya ng sinabi ng Pangulo na direktiba niya na dapat tulungan natin ang estudyante lalo na ngayon. Kaka-open pa yung district ng classes and kahit pa paano hirap tayo sa buhay natin ngayon. So, konting tulong sa mga estudyante, malaking bagay na. Konting tulong sa mga estudyante, malaking bagay na ito, mga kababayan. So, yan katapos lang ng 1+3 na inanunsyo ng ating Pangulo, handog sa ating mga kababayan. Biruin nyo, yung 1+3, may 3 kayong matitipid. Kung 4 kayo, 2 anak,
kayong mag-asawa, so isa lang babayaran nyo mga kababayan. May 3 kayong matitipid. Tuwing linggo yan. Tuwing linggo yan. So ngayon, ito naman, patungkol naman ito sa mga estudyante, no? Na sasakay ng LRT1, LRT2, MRT3. So, pakinggan natin. Tulong dito sa mga magulang nga sa mga pamilya. So, ang direct ng Pangulo is magdadagdag tayo ng discount for all students sa LRT1. All student, magdadagdag ng discount. LRT1, LRT2, MRT3. Mga kababayan, napaka-good news. Napakagaling. LRT2 at MRT3. At yung dating 20% discount na sa mga estudyante ay inutos ng Pangulo na gawin natin 50%. Grabe. Starting today, 50%. Mga kababayan, 50% ang di-discount sa ating mga estudyante. Grabe. Narinig nyo mga kababayan? 50% po ang madi-discount na ng mga estudyante na sasakay ng LRT1, LRT2 at MRT3. Tuloy. 50% na ang discount ng ating mga estudyante. At tuloy-tuloy lang ito. Tuloy-tuloy na ito, mga kababayan. Grabe. So, ganun po, no? Nakita nyo naman magtrabaho ang ating Pangulo. So, ano ho masasabi ng mga DDs dyan na sinasabi nila walang ginagawa ang Pangulo? Ha? Idiyak na lang, no? So, yun po. Ano masasabi nyo mga kababayan? Maraming salamat at magandang araw po sa inyo. Thank you.